Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang overseas Filipino worker o OFW na pinagtawanan ng kanyang mga kapitbahay dahil sa hindi pa rin nila naipapagawa ang kanilang barong-barong na bahay. Ngunit hindi nila alam, may sikreto palang nakatago sa loob ng bahay na labis nilang kinagulat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang liblib na sulok ng komunidad, kung saan ang bawat bahay ay tila nagpapagandahan sa iba't ibang kulay ng disenyo. Nakatayo ang isang maliit at lumang barong-barong. Ito ang tahanan ng pamilya ni Aling Nena at Mang Tonyo, kasama ang kanilang dalawang anak. Si Aling Nena ay isang OFW sa gitnang silangan. Nagpapakahirap upang maitaguyod ang kanilang pamilya at maipagawa ang kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng ilang taon niyang pagtatrabaho sa ibang bansa, nanatili pa rin ang kanilang bahay sa dati nitong kaanyuan. Yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na tila anumang oras ay babagsak. Hindi lingid sa kaalaman ng pamilya ang bulungan at mapangusgang tingin ng kanilang mga kapitbahay. Sa tuwing umuuwi si Mang Tonyo mula sa trabaho o lumalabas sa mga anak upang maglaro, naririnig nila ang mga patutsada at pabulong na panlalait sa kanilang bahay. Aba, akalain mo, OFW na si Nena. Hindi pa rin maipagawa ang bahay nila. Sayang lang ang pinapadala niya. Oo nga, siguro. Naubos lang sa luwan ng asawa at mga anak. Hindi marunong mag-ipon. Sa bawat bulong, tila kutsilyong tumutusok sa puso ni Mang Tonyo. Alam niyang nagpapakahirap ang kanyang asawa at ginagawa niya rin ang lahat upang makatulong. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, sadyang kulang pa rin ang kanilang kinikita upang agarang maipatayo ang isang disenteng bahay. Pasensya na, Nena. Ginagawa ko naman ang lahat. Malapit na. Malapit na nating matapad ang pangarap nating bahay. Sabi ni Mang Tonyo sa sarili habang nakatingin sa kanilang bahay. Isang araw, umuwi si Aling Nena para sa kanyang taunang bakasyon. Excited ang mga anak na salubungin ng kanilang ina. Ngunit tila may kakaibang pakiramdam si Aling Nena. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanilang bahay at ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Walang pinagbago. Masakit pa rin isipin na ganito pa rin ang aming tinitirhan. Sabi ni Aling Nena sa sarili habang tinitingnan ang kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng lungkot na nararamdaman, pilit nang ngumiti si Aling Nena. Ayaw niyang makita ng kanyang pamilya na siya ay nanghihina. Alam niyang may dahilan kung bakit hindi pa nila agarang naipagawa ang bahay. May isang sikreto silang tinatago. Isang sikreto na magpapabago sa lahat ng pananaw ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ibunyag. Mama! Mama! Namiss ka namin! Sabi ng kanyang anak habang tumatakbo papalapit kay Aling Nena. Namiss ko rin kayo, mga anak. Aniya. Sa loob ng ilang araw, naging abala si Aling Nena sa pag-aasikaso ng kanilang bahay. Nililinis niya ang bawat sulok at pilit na inaayos sa mga butas sa bubong at dingding. Napapansin ng mga kapitbahay ang pagiging abala niya at lalo silang nagtataka kung bakit hindi niya pa rin naipapagawa ang kanilang bahay. Tingnan mo si Nena. Naglinis lang ng bahay. Bakit hindi na lang niya ipagawa ng bago? Mas malaki pa nga ang gastos niya sa pagbabalik-balik kung ganyan lang. Siguro, wala silang balak. O kaya, nauubos lang talaga ang pera niya sa ibang bagay. Hindi alam ng mga kapitbahay na sa bawat paglilinis ni Aling Nena ay may kasamang pag-iingat. May isang lugar sa bahay na masusi niyang inaalagaan.
isang lugar na nagtatago ng kanilang pinakamalaking sikreto. At sa tamang panahon, lalabas ang sikretong ito at magiging dahilan ng labis na pagkagulat ng lahat. Ilang araw nang lumipas mula nang dumating si Aling Nena. Ang mga kapitbahay ay patuloy sa kanilang pagmamasid at pagbubulungan. Ngunit si Aling Nena, tila walang naririnig, ay abala sa kanyang mga gawain. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, palihim siyang pumupunta sa isang partikular na bahagi ng kanilang barong-barong sa ilalim ng lumang katre sa kanilang silid tulugan. Malapit na. Malapit na tayong makalaya sa lahat ng ito. Mahinang sabi ni Aling Nena sa kanyang sarili. Sa ilalim ng katre, may isang butas sa sahig na natatakpan ng isang lumang tabla. Maingat niya itong iniangat at doon ay makikita ang isang malaking lalagyan na gawa sa kahoy na tila isang baol. Binubuksan niya ito at sa loob ay makikita ang iba't ibang bagay. Mga lumang dyaryo, ritaso ng tela at sa ilalim nito ang isang tumpok ng pera. Hindi lang iyon, mayroon ding mga dokumento, drawing at sketches ng isang bahay. Ito ang kanilang pangarap na bahay. Bawat detalye ay pinagplanuhan nila ni Mang Tonyo ng mabuti. Nena, gising ka pa? Tanong ni Mang Tonyo nang mapansin si Aling Nena. Tonyo, akala ko tulog ka na. Gulat na sabi ni Aling Nena. Lumapit si Mang Tonyo at umupo sa tabi niya. Hindi ako makatulog. Iniisip ko mga sinasabi ng mga kapitbahay. Nakikita ko ang lungkot sa iyong mga mata. Ayos lang, Tonyo. Alam naman nating hindi totoo ang mga sinasabi nila. Malapit na. Kinuha ni Aling Nena ang isang bandil ng pera at ang mga drawing. Ito, Tonyo. Ang ipon natin. Halos kompleto na. Talaga, Nena? Ang bilis! Dahil sa tulong ng overtime ko at ng mga extra jobs ko doon at sa pagiging matipid natin dito, ayaw kong sabihin sa iyo noon dahil baka mag-alala ka lang at baka hindi ko matupad. Niyakap ni Mang Tonyo si Aling Nena ng maigpit. Halos maiyak siya sa tuwa at pagmamalaki sa kanyang asawa. Salamat, Nena. Ikaw talaga ang ilaw ng tahanan. Hindi. Tayo yon, Tonyo. Tayo ang may gawa nito. Ngayon, sa wakas, pwede na nating simulan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay lumabas na si Mang Tonyo. Nagtungo siya sa hardware store at bumili ng ilang gamit. Nang makabalik siya, nakita siya ng kanyang mga kapitbahay na bitbit ang mga simento at kahoy. Dahil doon ay nagtataka sila. Aba, si Mang Tonyo, nag-aaral na yatang maging construction worker. Baka naman ipapatapal lang ang mga butas sa bahay nila. Ngunit sa sumunod na araw, isang truck ang dumating sa tapat ng kanilang barong-barong. Puno ng mga materyales sa pagtatayo. Kasama ni Mang Tonyo ang ilang construction workers. Dahil doon ay nagulat ang mga kapitbahay. Teka, totoo ba ito? Magpapagawa na sila ng bahay. Pero ang liit naman yata ng binili nilang materyales kung ganyan. Tsaka bakit hindi pa nila inililipat ang barong-barong nila? Nagsimulang magtrabaho ang mga construction workers. Ngunit imbis na gibain ang barong-barong, nagsimula silang magukay sa paligid nito. Lalo itong nagdagdag ng kuryosidad sa mga kapitbahay. Anong ginagawa nila? Bakit sa paligid lang sila nag-uukay? Baka naman gagawin nilang basement? Ano yun? Mansyon ang itatayo nila? Patuloy ang trabaho ng mga manggagawa. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalaki ang pundasyon ng kanilang itinatayo. Unti-unting nabubuo ang istruktura ng isang bagong bahay na tila sumasakop sa lumang barong-barong. Hindi maintindihan ng mga kapitbahay kung ano ang nangyayari. May kakaiba sa paraan ng pagtatayo. Malapit na.
Mga kapitbahay, malapit niyong malaman ang sikreto at sigurado akong magugulat kayo. Nakangiting sabi ni Aling Nena sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga nagtatrabaho. Patuloy ang pagtatayo ng bahay. Araw-araw, dinadagdagan ng instruktura sa paligid ng barong-barong. Ang mga kapitbahay ay lalong naguluhan. Nakita nila kung paano itinatayo ang mga bagong pader na parang ikinukulong ang lumang barong-barong. Hindi ko maintindihan ang mga pinaggagawa nila. Bakit ganun ang diskarte nila? Oo nga, parang ginagawa lang nilang enclosure ang barong-barong nila, sabi ng mga kapitbahay. Sa tuwing dumadaan si Mang Tonyo, pilit siyang kinakausap ng mga kapitbahay nila. Nagtatanong tungkol sa kakaibang pagtatayo. Ngunit ngumingiti lang siya at sinasabing malalaman nyo rin po. Mang Tonyo, bakit ganun ang bahay nyo? Bakit parang hindi nyo ginaba ang dati? May sorpresa kami. Abangan nyo na lang. Lalo namang nainis ang ilang kapitbahay sa sagot ni Mang Tonyo. Ang iba naman ay lalong na-curious. Surprise? Baka naman wala lang silang sapat na pera para ipatayo ang buong bahay kaya paunti-unti lang. Nako, baka lalo lang pangit ng kalabasan niyan. Ilang linggo pang lumipas at unti-unting nabuo ang mga pader ng bagong bahay. Nakikita na ang hugis ng isang malaki at modernong bahay. Ngunit sa loob, nanatili pa rin ang barong-barong. Dumating ang araw kung saan ikinakabit na ang bubong. Sa paningin ng mga kapitbahay, tila nilalamon na ng bagong istruktura ang lumang bahay. Nagtataka sila kung paano ito nangyari. Sa loob ng bagong istruktura, masayang-masaya sina Aling Nena at Mang Tonyo. Natupad na ang matagal na nilang pangarap. Tanya, malapit na. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon nila. Ako rin, Nena. Ang dami nating pinagdaanan. Pero hito na tayo. Habang papalapit ang araw ng pagtatapos ng construction, nagplano sina Aling Nena at Mang Tonyo ng isang maliit na salo-salo upang ibagdiwang ang pagtatapos ng kanilang bahay at upang ibunyag ang kanilang sikreto. Inimbita nila ang lahat ng kanilang kapitbahay sa handaan. Wow! May salo-salo sila! Para saan kaya? Baka naman housewarming, pero hindi pa naman tapos ang bahay nila at hindi pa nga nila ginigiba ang barong-barong. Dumating ang araw ng salo-salo. Nagtipon ang mga kapitbahay sa labas ng bagong bahay na mayroon pa ring lumang barong-barong sa loob. May mga banderitas at lobo. Nagbibigay ng festive na pakiramdam. Ang lahat ay excited, ngunit puno pa rin ng pagtataka. Maya-maya ay nagbigay ng maikling mensahe si Aling Nena. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapitbahay. Nagpapasalamat po kami sa pagpunta ninyo. Alam kong marami kayong katanungan tungkol sa bahay namin. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang sagot. Pagkatapos nito, laking gulat ng lahat nang makita nilang naglalakad si Mang Tonyo papunta sa gilid ng barong-barong, may bitbit na martilyo. Anong gagawin niya? Gigibain niya na ba ang barong-barong sa loob? Ngayon lang? Bakit ngayon lang? At sa harap ng lahat, sinimula ni Mang Tonyo ang paggiba sa lumang pader ng barong-barong. Bawat palo ng martilyo ay tila nagbubukas ng isang bagong kabanata. Unti-unting nakikita ang ilaw sa loob at ang iba't ibang disenyo ng bagong bahay. Sa bawat pagpalo ni Mang Tonyo sa lumang dingding ng barong-barong, lalong tumitindi ang kuryosidad at pagtataka ng mga kapitbahay. Unti-unting natanggal ang mga tabla at yero. Nagpapakita ng isang malawak, maliwanag at modernong espasyo sa loob. Ang barong-barong na kanilang kinasanayang maliit at luma ay hindi na lang basta isang lumang istruktura, kundi tila isang takip na bumabalot sa isang nakatagong kayamanan. Hindi ito totoo! May bahay pala sa loob ng bahay! Tuluyang natanggal ang mga pader ng barong-barong. At doon ay bumungad sa lahat ang isang magandang sala na may mataas na kisame, sariwang pintura
at modernong kasangkapan. Ang sahig ay makintab na tiles at may malaking bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw. Ang dating madilim at masikip na barong-barong ay napalitan ng isang maluwag at eleganteng tahanan. "Mga kapitbahay, welcome sa bago naming bahay," sabi ni Aling Nena habang lumalakad sa gitna ng sala. Tila natahimik ang buong paligid. Ang mga kapitbahay na dating mapangusga ay hindi makapagsalita. Ang mga ngiti at bulungan ay napalitan ng labis na pagkagulat at pagganga. Paano? Paano nila ginawa yun?" "Ang ganda! Sobrang ganda ng bahay niyo, Aling Nena!" Nagsimulang maglakad-lakad ang mga kapitbahay sa loob ng bahay. Napansin nila ang bawat detalye. Ang kusina na kumpleto sa appliances. Ang mga silid na may sariling banyo. At ang malinis na bakuran na may maliliit na halaman. Ang lahat ay pinagplanuhan at ginawa nila ng maayos. "Pinili po namin gawin ito ng ganito para hindi na kami kailangan pang lumipat at kailangan pang maghanap ng pansamantalang matitirhan habang ginagawa ang bahay. Mas naging praktikal po kami at naisip namin na kung may magandang pundasyon ng barong-barong, pwede itong magsilbing panlaban sa init at ulan habang unti-unting nabubuo ang aming mga pangarap sa loob," sabi ni Aling Nena sa mga kapitbahay nila. "Ginawa rin po namin ito para masigurong buo ang aming ipon at hindi kami kukulangin sa budget habang nagpapagawa. Gusto naming pagdating ng panahon, wala na kaming ibang iisipin kundi ang magandang kinabukasan ng aming pamilya sa loob ng bahay na ito," sabi naman ni Mang Tonyo. Ang dating mga bulungan at pagkutya ay napalitan ng paghanga at paghingi ng tawad. Ang mga kapitbahay ay napahiya sa kanilang mga maling akala. "Aling Nena, Mang Tonyo, pasensya na po kayo sa mga nasabi namin. Hindi namin alam na ganito pala ang plano ninyo." "Oo nga po, masyado kaming mapangusga." Ngumiti si Aling Nena at Mang Tonyo. Hindi sila nagalit. Bagkos ay naintindihan nila kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanilang mga kapitbahay. "Ayos lang po. Ang mahalaga. Ngayon, alam nyo na ang totoo. At sana, maging inspirasyon ito sa lahat na wag basta-basta humusga ng kapwa." Sa gabing iyon, hindi lang ang bahay ang ipinagdiwang, kundi pati na rin ang pagkakaisa at pag-uunawaan ng komunidad. Ang barong-barong na pinagmulan ng panglalait ay naging simbolo ng pagtsatsaga, sakripisyo at ang katuparan ng isang pangarap. Ang sikretong iningatan ng pamilya ay hindi lamang nagdala ng kagandahan sa kanilang tahanan, kundi nagbukas din ng mga mata ng kanilang mga kapitbahay sa mas malalim na kahulugan ng pangarap at pagsisikap. Mula ng gabing iyon, nagbago ang pananaw ng mga kapitbahay kay Aling Nena at Mang Tonyo. Ang dating bulungan ay napalitan ng paghanga at respeto. Ang kanilang bahay, na dating pinagmumulan ng panlalait, ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa komunidad. "Hindi ko talaga inakala na gano'n ang sikreto ni na Aling Nena. Talagang pinaghirapan nila yun." "Oo nga, nakakaya ang mga sinabi natin noon. Naging mapangusga tayo agad." Sa paglipas ng mga araw, naging abala ang pamilya sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Bawat sulok ay nilagyan nila ng mga palamuti at personal na touch na sumasalamin sa kanilang paglalakbay. Ang mga anak na dati nakakaramdam ng hiya sa kanilang bahay, ngayon ay proud na mag-imbita ng kanilang mga kaibigan. "Mama, ang ganda ng bahay natin ngayon. Hindi na ako mahihiya na mag-imbita ng mga kaibigan ko at mga kaklase." Lumapit si Aling Nena sa kanyang anak at niyakap ito. "Mahalaga, anak, ay ang nasa puso natin, hindi ang panlabas na anyo ng bahay. Pero masaya ako na masaya kayo." Patuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Aling Nena sa ibang bansa. Ngunit ngayon, mayroon na siyang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang ligtas at komportable ang kanyang pamilya sa kanilang bagong bahay. Ang pinaghirapan niya ay nagbunga ng isang pangarap na natupad. Isang araw,
nagkaroon ng maliit na programa sa komunidad. Inanyayahan si Aling Nena na magbigay ng maikling talumpati tungkol sa kanyang karanasan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-anyaya sa akin. Ang kwento po ng aming bahay ay isang patunay na ang pagtsatsaga at pagsasakripisyo ay nagbubunga na maganda. Hindi po naging madali ang aming pinagdaanan. Marami po kaming narinig ng mga salita at nakaramdam ng panghusga. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, nanatili kaming matatag at nagtiwala sa plano ng Diyos para sa amin. Ang sekreto po namin ay hindi lang po tungkol sa pagtatayo ng bahay. Ito po ay tungkol sa pag-iipon ng pag-asa, pagtitiwala sa sarili at pagmamahal sa pamilya. Sana po ay magsilbing inspirasyon ito sa lahat na huwag basta-basta manghusga. Sa halip ay matuto tayong maging mas mapagpasensya at maunawain sa sitwasyon ng bawat isa. Sabi ni Aling Nena habang nasa entablado. Napuno ng palakpakan ang buong lugar. Ang mga kapitbahay na dating mapanghusga, ngayon ay taimtim na nakikinig at nakikisimpatya. Ang kwento ni Aling Nena ay naging aral para sa lahat. At sa bawat paglipas ng panahon, ang bahay ng pamilya ni Aling Nena at Mang Tonyo ay hindi lamang isang istruktura ng semento at bakal. Ito ay isang simbolo ng pagmamahal, pagtsatsaga at ang kapangyarihan ng pangarap na kayang baguhin ang pananaw ng buong komunidad. Ang barong-barong na minsan ay pinagtawanan ay naging pundasyon ng isang bagong simula, puno ng respeto at pag-asa. At doon po nagtatapos ang kwento ng isang OFW na pinagtawanan. Ngunit sa uli ay nagpakita ng isang sikreto na labis na ikinagulat ng lahat. Sana po ay naging inspirasyon ito sa inyo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig sa Tamokski TV. At huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, like, at share sa kwentong ito. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.